Ako po'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15:57-58, "Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin palaging tagumpay sa Panginoong Hesukristo. At kaya po, wag daw tayong titigil. Therefore, my beloved brethren, always be abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Ano man po yung magandang bagay na ating ginagawa, kahit hindi po ito ma-appreciate ng iba, kinakailangan po na magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat lahat ng yan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Everything is written in the book of remembrance, and one day tayo pong lahat ay makikipag-ayos, no? Tayo, we will face God in judgment, at tayo po ay nag-aantay ng panahon na yon. Hindi tayo nabubuhay dito na parang after na mabuhay, mamatay, ililibing, then parang wala na lang. Sapagkat sa plan of God is already written na ang magandang plano niya para po sa history ng mundo, sa timeline ng mundo ay napakaganda. Pero paalalahanan po tayo ng Salmo 121, sabi po dito, "Doon sa burol ako nakatingin, ang tulong ko saan magmumula. I look up to the hills, from where my help come from. My help comes from the Lord who made the heavens and the earth." Sabi po sa isa pang verse, sa verse 4 to 5, "Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat sa panganib. Ika'y ililigtas." Napakaganda po ng ating binasang bersikulo ngayon na it is an assurance. There is an integrity of God's word. What He said He will do. God is not a man that He should lie. Whatever He promised, He will let it come to pass. Sabi po sa Psalms 121, sa English version po, "I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who watches over you will not slumber." Pero ang Diyos, sabi dito, ang nagpabantay sa atin at ang nagbabantay sa bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. It's so much more accurate and so much powerful kaysa kanila pong yung kanilang naimbento na pangproteksyon sa kanila, na kung saan pag mayroong missile, pag mayroong drone, pag mayroong bomba, ito po ay namomonitor nila at ito po ay naka-counter-attack nila. Ito po ay hindi nakakapasok sa bayan ng Israel. Grabe po, how amazing na itong napakaliit na bansa na kung saan ilang milyon lang po ang nakatira dito. Ang kalaban nila is napakaraming bilyones na mga tao. Pero kahit na po kakarampot ang bayan, it's amazing how they are being sustained. Kung paano nasusustainin nila na ang kalaban nila from left, right, from north, south, east, and west. Nandyan ang kanilang kalaban. Sabi dito, "My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will never slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore."
Samahan niyo po ako sa pananalangin, mga kaibigan. Mga kaibigan, samahan niyo po ako. Tayo po'y mananalangin sa ating Diyos sapagkat siya po ang ating gabay, patnubay, ang tulong natin ay sa kanya nagmumula. Katulad po ng sabi ni Salmistang David, I look up to the hills from where my help come from. Saan magmumula ang aking tulong? Ang tulong ko ay magmumula sa ating Diyos, kay Yahweh. Nakikita po natin na ang tulong din ng Israel ay nagmumula kay Yahweh. Kaya nga po mga kaibigan, manalangin po tayo sapagkat ang anumang pakikipagbaka sa buhay, anumang po mga nangyayari sa ating kapaligiran, minsan beyond po sa kakayahan ng tao na ikontrol. Pero with God, nothing is impossible. Kaya po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Si Ate Chusi Aguilar po ito, inyong mga kakasama, mga kaibigan. At hangad ko po na yung mga nandyan sa mga bundok, nandyan sa mga isla, nandyan sa mga syudad, at nandyan po sa inyong mga tahanan, sa anumang pong bayan kayo nakikinig. Lagi pong meron Diyos na nakabantay sa atin. Hindi po siya natutulog. He never slumber nor sleeps. At God is there. Hindi maiksi ang kamay niya para tayo'y abutin. Let us pray. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil Ikaw ay nakilala namin. Ikaw ay isang mabuting Diyos, matapat na Diyos. Hindi mo po kami pinapabayaan. Salamat po sapagkat Ikaw ang aming saklolo, handang saklolo sa panahon ng aming mga pangangailangan at sa panahon ng aming mga kagipitan. Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan sa Israel. Sinabi mo, Lord, sa iyong mga salita, pray for the peace of Jerusalem. May they prosper that loves thee. Lord God, we are praying for Israel. Help Israel, Lord God. Give them guidance. Aming Panginoon, hinihiling po namin na ikaw po ang patuloy maggabay sa Israel, sa mga military genius nila, sa kanila pong Prime Minister, Lord God, that they will do actions, Lord God, that could be of help, Panginoon, to alleviate, Panginoon, maalis, Panginoon, ang mga kaguluhan, Ama, sa Middle East. We pray for their safety. We pray, Lord, na iligtas mo po sila sa bangis ng epekto, Panginoon, ng mga bomba, ng mga missile, Lord God, ng mga drone attack. Lord, protect the elderly, protect the children, protect the women and everyone, oh God, mga OFWs doon sa Israel. And also, Lord, we pray for the neighboring countries sa ganitong mga panahon na mayroong mga kaguluhan. Panginoon, let them have that peace in you. Let them, oh God, acknowledge you as the God of heaven and earth. Lord, maging sa Iran, Lord God, panalangin namin na itong mga Arabic nations ay makarating sa pagkakilala sa iyo, Lord God, and that they will recognize you and receive you, accept you, and be saved. Lord, help the people that are suffering, help the people, oh God, na mga nagigipit sa sitwasyon ng gera. Oh Lord, in the name of Jesus, na sinasabing nakaantabay ang pagtaas ng presyo ng mga gasolina. Panginoon, may this peace, oh God, may this war, oh God, be as soon as possible, oh God, ay matigil in Jesus' name upang hindi na po ito makapanira ng mga oil depot, ng mga tanim, ng mga pang-export ng mga tanim ng Israel, mga prutas, mga vegetable. Panginoon, Panginoon, hindi po ito makapanira ng lahat ng mga pagkain, o God, na pinuproduce, Panginoon, ng mga bansang ito. Maging, Panginoon, sa pagtaas ng presyo ng oil na mula, Panginoon, dito sa mga Arabic nations na ito. Father God, we pray na ito po'y matigil. ASAP, Lord God. Nevertheless, Lord, kung sa timeline mo, ikaw po ang nakakaalam ng iyong timeline,
ng kapanahunan, ikaw po ang may hawak. Sinasabi po sa banal na kasulatan, O Diyos, sa iyong mga salita na tanda ng mga huling araw ay ang mga gyera na magkakaroon ng mga alingaungaw ng digmaan sa mga bansa laban sa mga bansa. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam kung ito na yung time para Panginoon sa prophecy na ito. Nevertheless, O God, we pray continually, your will be done on earth as it is in heaven. We pray, we pray, O God, of the nations, Panginoon, na being affected in this scenario of war. Father God, we pray for China, we pray for Russia, na sinasabing mga kaalyado, Panginoon, ng Iran. At ganun din, Lord, we pray specifically for America. We pray for wisdom. We pray, Lord God, na pangunahan mo po, na hindi lang emotion, kundi Panginoon, let them hear from you. They have right thing to do, Panginoon, sa mga sitwasyong ito, either, Lord God, kung sila, Panginoon, ay tutulong sa Israel para, Panginoon, kanila pong maggapi, Panginoon, ang mga nuclear weapons, Father God, ay ma-annihilate ang mga nuclear weapons, Panginoon, ng Iran upang hindi na po ito makapanira pa ng mas maraming tao, ng mas maraming lugar. Panginoon, Panginoon, O Lord, itinitiwala namin sa iyo. And Panginoon, salamat po, Panginoon. You said in your word, Lord God, na we cast all our cares to you, for you cares for us. We pray for these nations, O God, and also we pray for the Philippines. Continually give wisdom, Father God, sa aming presidente, sa pamamalakad, Panginoon, ng aming bayan, and a peace and order situation, Father God, sa West Philippine Sea, at sa lahat, Panginoon, doon sa may parte, Panginoong North, South, East, Panginoon, West ng aming bansa, Panginoon, ng kalupaan ng aming bayan, at maging sa mga isla. Father, we pray for your angels, O God, to continually guard our nation, O Lord God. At patuloy, Panginoon, ipadala mo ang iyong mga warring angels, Father God, Lord God, to fight for us. We cannot do anything, Lord God, without your help. Kami, Panginoon, ay nananangan, Panginoon, sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, for blessing our country, blessing the economy of the nation, blessing the economy of the Philippines, Father God, alleviating, Panginoon, ang mga kahirapan, Panginoon, ng aming bayan. Salamat, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang may magandang plano, O Diyos. Ikaw po ang may magandang plano para sa aming bayan, to be a righteous nation, to be a missionary sending nation. Salamat po, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-iingat ng Pilipinas upang matakbo naming patuloy, O Diyos, ang iyong magandang plano para sa amin. Continually, Lord, we pray for peace, Panginoon, sa Senado, kapayapaan sa Kongreso, Panginoon, at sa bawat, Panginoon, mga parte ng aming judiciary, ng legislative namin, Panginoon, sa justice system, Panginoon, sa military, Panginoon. Continually, Lord, control mo po sila at dalangin po namin ang good governance, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ang mangyari, Panginoon, sa aming bayan. Panginoon, salamat po sapagkat walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, that you are our provider, that you provide all the needs of the people. Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, nakikinig ngayon, ano man po ang mga pangangailangan, Panginoon, ang bawat pamilya, ang kanila pong mga pagpapaaral, ang kanilang mga anak, Panginoon, alam po namin, with people, with us, it is impossible, but with God, nothing is impossible. So we pray, Lord God, for your provision, miraculous provision, Lord, sa lahat ng mga nagpapaaral, Panginoon, ng kanila pong mga apo, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kapatid, that there will be provisions, Lord, sa araw-araw. Lord God, tumatawag kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Open up doors of opportunities and blessings, Ama, to these people, sa bawat family. Lord, let there be peace sa bawat family. Let there be love. Let there be, Panginoon, na paggalang sa bawat isa. And, Panginoon, sa pag-esteem high sa bawat isa. Lalo na, Panginoon, sa mga magulang. Salamat, Lord, na ang mga
younger generation, magkakaroon ng paggalang, Panginoon, sa mga older generation. Lord, we thank you that nothing is impossible with you. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-provide mo ng pangailangan, Panginoon, ng pamilya, pang-araw-araw na pagkain, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil matapat ka. Thank you, Jesus, sa pagpo-provide mo ng mga babaunin ng mga bata going sa school. Salamat sa kalakasan ng bawat mga nanay, mga ate, mga lolo at lola na patuloy nagtutulungan, mga aunties, O God, para mairaos ang pagpapaaral ng mga bata. Lord God, salamat sa provisions po ninyo ng pagkain, almusal, lunch, and dinner, and mga snacks, Father. Thank you, Lord, for wisdom. And thank you, Lord, sa patuloy po ng iyong himala at mga biyaya sa aming mga pamilya. We thank you and we rejoice in you, Lord God, because you are a good God. You never fail, Panginoon, sa iyong mga gandang mga pangako, Panginoon, sa amin. Lord God, that your promise for us is all yes and amen. Whatever we ask, according to your will, O God, you will give it to us. Lord, thank you po sa pagpapagaling mo sa mga sakit at karamdaman that you're giving us strength. Kung paano kami, Panginoon, dumadagdag ang edad. So, dadagdag din ang aming mga lakas in the name of Jesus. So, we continually rebuke at aming sinasaway at aming pinapalayas anumang mga sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, right now, be healed in the name of Jesus. Be healed, be strong in the name of Jesus. We rebuke any form of sickness sa mga migraine, sa brain, mga sakit sa thyroid, in Jesus' name, mga sakit sa lungs, mga sakit sa intestine, anumang uri ng sakit sa internal parts, in the name of Jesus. Lord, hindi po namin nakikita kung ano ang nangyayari sa loob ng aming mga katawan. We trust you that you will continually heal us and give us wisdom, kung ano po yung mga iinumin, ano yung kakainin namin, at ano yung mga hindi namin dapat kakainin, ano yung mga hindi namin dapat ititake, hindi namin dapat iinumin. Lord, give wisdom to the people, the right thing to do, Lord God. And thank you, Lord, because supernatural healing is coming our way, is coming, oh God, sa bawat isa. Panginoon, ibangon mo po ang nasa sino mang may trangkaso, may sakit, Panginoon, ibangon mo po sila from the, oh God, bed of sickness and disease mula sa banig ng karamdaman. Be healed in the name of Jesus. Lord God, thank you that nothing is impossible with you. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat, O Diyos, sa patuloy pong paggabay, patubay sa aming bansa, sa aming family, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa kapayapaan sa aming mga communities na patuloy, Lord, kung sino man po ang mga gumagawa ng masama, sino man, Panginoon, ang mga nagbibenta ng drugs, nagdadaya, Panginoon, ng sumasakit ng mga tao, nagkikidnap, o pumapatay ng mga tao, Lord, expose them and let them be stopped in the name of Jesus. Lord, thank you for answering our prayers today. Thank you, Lord, that nothing is impossible with God. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Well, thank you, friends, sa inyo pong pag-join sa akin sa pananalangin. Be blessed. Be grateful always. Si Ate Chu, si Aguilar po ito ng Intercessors for the Philippines. Kumusta po dyan sa ating mga IFP coordinators sa Masbate, dyan po sa Catanduanes, dyan po sa Camarines Norte, sa Albay, at dito po sa Camarines Sur at doon sa Legazpi City. Pinagpalang araw po sa ating lahat sa buong Pilipinas. God is good all the time, forever.